Pagmulat niya, napagtanto ng dragon na ligtas ang kanyang mapagkakatiwalaang kasama at kahit paano'y nakabalik siya sa dati niyang kuweba, ang kanyang tahanan. Higit pa roon, tila tumaas pa ang kanyang antas. Dahil sa kakaibang pangyayari, tanging haka lamang ang kaya niyang gawin kung paano siya napadpad muli roon. Marahil, dahil sa malakas na suntok na kanyang tinamo, sumagirin sa isip niya na baka ang higad ang nagbalik sa kanya. Ngunit sa malinaw na pag-iisip, batid niyang wala itong lakas upang buhatin ang dambuhalang katawan niya. Doon niya napansin ang 4 na orangutan na nakatayo sa unahan, may kakaibang masiglang tindig, worry nagbibigay galang sa kanya. Gayunman, hindi ito binigyang positibong kahulugan ng munting bayani. Inakala niyang dumating ang mga unggoy upang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Ngunit nang pagnilayan ang kanilang asal, malinaw na tinuturing nila ang Plague Dragon bilang kanilang tunay na amo, anuman ang dahilan. Sa isip na iyon, sinuri ng butiki ang kanyang estado at natiyak ang hinala, may titulong clan chief. Iisa lamang ang ibig sabihin nito, natalo niya ang alpha ng mga unggoy at kinikilala na siya bilang bagong pinuno. Malinaw namang ipinapakita ng Poison Princess na hindi siya nagtitiwala sa mga ito. Subalit para sa kanyang kaibigan, isa itong pagkakataon upang magamit ang dagdag na lakas paggawa sa pag-ayos ng kanilang tahanan at sa pag-asikaso ng pinakamabibigat na gawain. Paglabas niya ng kuweba, bumungad sa pinuno ang tambak na prutas, dala ng kanyang mga tapat na nasasakupan. Nalugod sa kanilang kusa, pinahintulutan ng munting bayani ang mga orangutan na kainin ng karne na pinatutuyo sa labas. Dahil naubos ang lahat sa walang humpay na gutom ng grupo, kailangan nilang mag-imbak muli ng pinatuyong karne. Kalaunan, nagluto ang dragon gamit ang tapayan at napansing may isang orangutan na matiin siyang pinagmamasdan. Dahil mukhang gutom at sabik matuto ang maliit, nakita niya itong tamang sandali upang turuan ito magluto. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang gawin pa iyon at balang araw ay maaari na lamang siyang magpahinga sa loob ng kuweba. Itinuro ng clan chief ang bawat hakbang, hiwain ang karne, ilagay sa tapayan at timplahan, haluing mabuti ang rekado, saka hayaang mahinog. Matapos ipakita ang buong proseso, nasiyahan siya sa kanyang pagtuturo, ngunit may kakaibang pakiramdam. At tama nga, si Poison Princess Lacera ay nag-aalab sa galit, walang pagtatangkang itago ito habang pabalik-balik sa kuweba ng walang paliwanag. Isinantabi iyon ng munting bayani at binalak italaga sa mga orangutan ang paghahanda ng pinatuyong karne. Ngunit nabahala siya na baka mawalan siya ng gawain kung mapasa kamay ng mga unggoy ang lahat. Dagdag pa, ngayong may 4 na bagong kasama, malinaw na mas marami silang kailangang pagkain, isa na namang suliranin. Una sa lahat, kailangan nila ng mas maraming tapayan para sa imbakan. Kaya lumabas ang dragon upang gumawa ng mga ito. Sa labas, may isa na namang orangutan na nabighani sa paraan ng paghulma niya ng luwad. Binigyan niya ito ng pagkakataong matuto at sinuri ang katayuan nito. Isa sa kakayahan nito ay nimble, patunay na likas ang husay nila sa ganitong gawain. Bukod pa rito, ang mahahaba at mananipis nilang daliri ay angkop sa paggawa ng palayok. Matapos tapusin ang unang tapayan at ipakita ang bawat hakbang, iniwan ng dragon sa kamay ng orangutan ang susunod na palayok at lumabas sandali upang magpasariwa ng hangin. Sa labas, nadatnan niya si Poison Princess Lacera na walang patumanggang pinapalo ang isang tipak ng luwad, malinaw na may interes din ito sa paggawa ng palayok, lalo na nang mamula siya sa hiya nang mapansing nakita siya. Pagkaraan, binigyan ng Plague Dragon ang 2 orangutan ng mga kasangkapang yari sa matibay na bar or so clay, mabibigat na maso upang gibain ng pader at palawakin ang kuweba. Sa bawat pakikisalamuhan ng kanyang kaibigan sa mga dayuhan, lalo namang tumitindi ang iritasyon ni Lacera. Samantala, sa isang tavern sa Nayon, hinihintay ni Yuno at Melia ang kanilang mga kasama na sina Daz at Royna. Malamang natanggap na ng mga ito ang patawag, ngunit tinatapos pa ang isang gawain. Naalala ng Beast Girl, may halong pangamba, ang Plague Dragon na nakaharap nila sa liblib na kuweba sa gubat. Batid ng tao na isa na naman itong palatandaan na may masalimuot na suliranin ang lugar, isang bagay na dapat nilang maunawaan bago lumala. Sa kabilang banda, kung may nakararamdam na gumagaan ang kalagayan, iyon ay ang Plague Dragon mismo. Kinaumagahan, nagising siya sa pagmamadali ni Lacera at inakalang may nanghihimasok sa kuweba. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa loob na pala.
Hindi man mapanganib, ang mga orangutan lamang iyon na natutulog habang nakakapit sa kanilang pinuno na tila siya'y punong kahoy, kaya hindi siya makagalaw. Matapos ang ilang bigong pagtatangkang makawala, sumuko ang clan chief at muling nakatulog, ikinagalit ng higad. Ilang sandali pa, tumayo ang 4 na orangutan upang tulungan ang isa sa kanila na nalasan ng malubha at ilang saglit na lamang ang nalalabi sa buhay. Agad na patingin ang dragon kay Poison Princess Lacerta. Hindi nito itinago ang kasiyahan habang hinahayaan ang kawawang orangutan na mamatay sa lason. Matapos niya itong mahikayat na ibigay ang panlunas, naunawaan ng Plague Dragon na nagtatampo siya dahil nabawasan ng atensyon sa kanya, tila nakatatandang kapatid na nasapawan ng bagong sanggol. Upang ayusin ito, iminungkahi ng pinuno na mangaso sila upang mapasaya siya. Samantala, sa hangganan ng nayon malapit sa gubat, hindi na matiis ni Myra ang pag-aalala sa hindi pagbalik ni Daz. Ilang araw na mula nang umalis ang mga adventurer upang hanapin siya, ngunit wala pa ring balita. Lalong nababalisa ang babae at hindi matanggap ang sitwasyon. Sa huli, nagpasya siyang siya mismo ang magpatuloy sa paghahanap sa dating kasama. Balik sa Plague Dragon, masaya niyang iniisip na isang antas na lamang at muli siyang mag-e-evolve. Ngayong araw niya ito makakamit, at sabik siyang malaman ang susunod na lakas na kanyang tatamuhin, lalo't mahalaga ito sa pagpapatatag ng kuweba ngayong mas marami na silang naninirahan doon. Sa kabilang banda, hindi pa rin masaya si Lacerta sa kabila ng pagsisikap ng kanyang kasama. Marahil dahil isinama sa pangangaso ang mga orangutan na malayo sa pagiging matalino at patuloy pang nagbabanggaan gamit ang mga kasangkapang yari sa Bar Urso. Nais ng dragon makita kung paano sila kikilos sa labanan at mapabilis ang pagkuha niya ng karanasang kailangan sa pag-evolve. Ngunit ayaw makinig ni Lacerta at nagpatuloy lamang sa paglakad. Tinawag siya ng kanyang kasama, subalit hadlang pa rin ang hindi nila pagkakaunawaan sa wika. Biglang nakaramdam si Poison Princess Lacerta ng presensya sa paligid. Maya-maya, lumitaw ang 2 dambuhalang lobo sa gubat. Nakita ito ng Plague Dragon bilang pagkakataong magpainit para sa maghapon. Ngunit agad sumugod ang mga orangutan at inundayan ng maso ang mga lobo. Ang panghihimasok na ito ang naging huling patak sa pasensya ni Lacerta, kaya nagpasya siyang tuluyan ng umalis. Samantala, wala pa ring natatagpo ang bakas si Myra tungkol sa dati niyang kasama. Napasok siya sa mapanganib na bahagi ng gubat at alam niyang dapat na siyang bumalik. Ngunit may anyong kahawig ni Daz ang biglang umagaw ng kanyang pansin, tila isang nabubulok na bersyon nito. Dahil sa pangamba at guilt sa pagkawala ng lalaki, hindi siya nakapag-isip ng maayos at napalapit. Sa dilim ng gubat, nagsilabasan ang mga matang kumikislap ng mahiwagang nilalang. Sa kabilang dako, sinusubukan ng Plague Dragon na humingi ng paumanhin kay Lacerta. Batid niyang walang saysay ipagtanggol ang presensya ng mga orangutan, kaya iminungkahi niya ang pangangaso na silang 2 lamang. Sa naging reaksyon ng higad, malinaw ang kanyang saloobin sa paanyaya. Nang muling lumino ang kanyang loob, sinamantala ng dragon ang sandali upang ipahayag na siya ang pinakamahalaga sa kanya at hindi iyon magbabago. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae, agad nakilala ng munting bayani ang tinig ni Myra. Tiyak na nasa panganib siya sa malapit. Saglit siyang nag-alinlangan, iniisip kung may ibang tao bang kasama ito na maaaring muling manakit sa kanya. Gayunman, dinaig ng pagnanais tumulong ang takot, at mabilis siyang ramaga sa patungo sa dalaga gamit ang kanyang napakabilis na pag-ikot. Bagaman inutusan niya si Poison Princess Lacerta na manatili, tumanggi ito at sumunod. Pinabilis ng munting bayani ang pag-usad upang mailayo siya, natatakot na masaktan sa labanan. Ngunit ang samalubong kay Lacerta ay isang batong nasalpok niya ng direkta dahil hindi makontrol ang bilis at direksyon. Dali-daling sinaklalahan siya ng dragon, ngunit nang makitang mataas pa ang kanyang HP, inuna niya si Myra at muling ramagasa. Bago siya makaalis, kumapit si Lacerta sa kanyang buntot at napahinto siya saglit. Gayunman, nanaig ang pag-aalala sa tao. Umakyat ang kanyang mini-hero level mula 2 tungo sa 3 at ang malefactor level mula 3 tungo sa 4, ngunit hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa buong bilis. Samantala, napapaligiran na si Myra ng mga mababangis na nilalang na tila mga aso. Nang may isang handang sumunggab, dumating ang munting bayani at tinabig ang mandaragit, pamwesto sa harap ng dalaga bilang panangga.
Sinuri ng Plague Dragon ang kalaban sa tulong ng Divine Voice at natuklasang mga mababang ranggong Maha Wolf ang kaharap, mga nilalang na may ikatlong mata sa noo na nagbabahagi ng paningin sa buong pangkat, kaya mahusay sa sabayang pangangaso. Dahil dito, inaasahan niyang may darating pang iba. Sinubukan niyang tingnan ang kanilang estadistika, ngunit naharang dahil mababa pa ang kanyang antas. Higit pang ikinabahala niya ang kakaibang pagyanig ng kanilang status window. Gayunman, nagsimula ang labanan nang sabay-sabay umatake ang grupo. Pinabagsak niya ang nasa unahan gamit ang baby breath at dinurog ang dalawa sa isang tiyak na bangga ng katawan. Mula sa likuran, pinagmamasdan siya ni Myra na may halong takot at paghanga sa kahanga-hanga at di mayulang nilalang, na sa totoo'y isang bahagyang katawa-tawang munting dragon na nais lamang maging kaibigan niya. Sa gitna ng labanan, bahagyang nakapagbuga ng lasong alikabok ang Plague Dragon habang ipinapagaspas ang pakpak. Mukhang ayos lamang si Myra, kaya nilapitan niya ito, nakataas ang isang paa bilang pag-alalay. Ngunit umurong ang dalaga sa takot at pinapalayo siya. Nasaktan ng dragon, hindi pa rin batid kung gaano siya nakakatakot sa paningin. Muli, ipinahayag ng Divine Voice na sapat na ang puntos niya upang mag-evolve sa susunod na anyo, habang hindi inaalis ni Myra ang tingin sa kanya. Hindi niya maunawaan ang kakaibang kilos ng nilalang, ngunit dahil sa galaw nito, naalala niya ang munting dragon na minsang nagprotekta sa kanya. Dala ang alaala, tumayo siya at sinubukang makipag-ugnayan dito na parang kapareho niya ng uri. Napagtanto ng dragon na ginagaya niya ang paraan ng pagbati na minsan niyang ginawa sa mga adventurer. Sa di inaasahang paraan, nakabuo sila ng kakaibang ritmo, sapat upang maunawaan na may ugnayan sa pagitan nila. Ngunit naputol ang sandali sa pagdating ng ilan pang Maha Wolf. Muling pamwesto ang Plague Dragon sa harap ni Myra bilang panangga. Sa halip na sumabak, isinakay niya ang dalaga sa kanyang likod at mabilis na tumakas palayo.